Kapansin-pansin ang pagdami ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga riding in tandem o yung mga masasamang loob na nakasakay sa motorsiklo. Kaya naman ang PNP naglunsad na ng tactical motorcycle units para masupil ang mga salarin. Balita hatid ni JP Soriano. June 18, 2010, karumal-dumal ang sinapit ng sima na si Edralyn Amon. Matapos barilin, pinagnakawan pa. Ang mga salarin, mabilis na nakatakas sakay ng motorsiklo. Sa tulong ng kuha ng CCTV camera, nahuli ang isa sa mga sospek. Pero napatay siya ng mga pulis matapos umanong mangagaw ng baril. Nito lang April 16, nakunan din ng CCTV ang operasyon ng mga nakamotor sa Pasay. Sa isang mataong lugar, binarilang lalaki at ang mga salarin mabilis ulit nakatakas sakay ng motor. Bukod sa mga kaso ng pagpatay, ilang beses na rin nakuna ng CCTV ang iba pang krimen ng mga nakamotorsiklo, mula sa snatching hanggang sa paghagis ng granada sa bahay ng isang barangay official sa Pasay. Sa dami ng mga ganitong krimen, nagpasya ang PNP na tukuyin kung ilang krimen na ang kakagawa ng mga salarin na sakay ng motorsiklo. Riding in tandem ang tawag nila dito. Noong taong 2011, halos 3,000 krimeng kinabibilangan ng riding in tandem ang natala ng PNP sa buong bansa dahil mas mura raw ang motorsiklo at pwede itong magsusuot maging sa mga eskinita. Ito na raw ang naging transportasyon ng mga kriminal. Napakadaling kumuha ng motor. Yung monthly amortization mo napakababa. So they're shifting to motorcycles. But the criminals ito pong gumagawa ng mga pagnanakaw na ito, nagsiship lang sila doon dahil gusto nilang i-take advantage yung you can easily maneuver the motorcycles when they want to escape. Ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC labis nang nababahala dahil tila wala raw preno sa pagsasagawa ng kasamaan ang mga kriminal na sakay ng motorsiklo. May mungkahi ang VACC. We are suggesting na dapat for the meantime mahinto muna o ipagbawal muna yung riding in tandem. Kasi yung grabe na yung problema, so we suggest also a drastic solution. Malabo raw itong mangyari ayon sa PNP. Gayunman may ginagawa raw ang PNP para labanan ng mga kriminal na riding in tandem. Inilunsad ng pulisya ang tactical motorcycle units. Ipinakita nila kung gaano raw nila kabilis mahuhuli ang isang riding in tandem kung maisusumbong sa kanila agad ang isang krimen. Our policemen must have the skills to maneuver this motorcycle, make use of the motorcycles as defense, at the same time, yung power niya to be able to go and arrest the motorcycle riding criminals. Dito sa Mala Call Center na opisina sa Camp Bagong Diwa, napupunta ang mga sumbong sa hotline. Makikita sa digital map ang pinakamalapit na police mobile sa lugar ng krimen gamit ang GPS. At saka iraradyo sa mga pulis para agad makaresponde. Yan po, query trip as of this time. Meron tayong motorcycle mounted cops. We equip them with radio communication equipment para yung Tactical Operations Center can immediately alert and intervene o even the checkpoint operation kung meron ng ganitong nangyayaring insidente. Pero kunti pa lamang sa mga patrol cars ang may GPS capability. Umaasa rin ng pulisya na makakapaglagay ng mas maraming CCTV cameras. Pero sa ngayon, inuumpisahan na raw ang pagkuha ng litrato at pagdodokumento ng mga nakamotor, lalo na yung mga dayo sa lugar. Nais din ng pulisya na gawin ng requirement para sa mga nagmumotor na maglagay ng plaka sa harap at likod ng motor. Ipagbawal ang mga helmet at tinted at hindi nakikita ang muka na nagmamaneho. Pero di lang nababahala, kundi galit na ang mga lehitimong nagmamotorsiklo gaya ng mga miyembro ng Motorcycle Philippine Federation. Pati raw sila nahaharas na minsan at pinagdududahan lalo na kapag napapadaan sa mga checkpoint. Kaya gusto na rin nilang masolusyonan ang problemang ito. Kung meron pa ikot-ikot na medyo suspicious looking, ilagay mo lang ulit, i-video mo nang hindi ka nakikita. So para pagka nagkaroon ng insidenteng malaki ron, may bibigay mo sa pulis yan. Pati ang pag-require sa mga backrider o yung angkas na mga nagmumotor, dapat din daw naka-gloves. Tatanggalin mo, delay yan eh. Tatanggalin mo pagbunot ng baril. So kung wala kang gloves, sitahin ng barangay agad.
Libo-libong kaso na ng krimen ang naitala ng PNP kung saan ang mga sospek ay yung tinatawag na riding in tandem sakay na motorsiklo. Sinabi na ng pulisya na malapit ang umarangkada ang mga pangontra nila laban sa mga kilabot na kriminal. Makahabol kaya sila sa mga riding in tandem na tila parami ng parami habang tumatagal? JP Soriano, GMA News.